ay manguna ang pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangangarian sa Roma, na tinawag upang maging mga banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon, panguna sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan, ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na magiging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo ang lahat. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipakikita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Isang nakakabiglang pananalita ang narinig natin mula kay Jesus sa ating ebanghelyo. Sinabi ni Jesus sa mga dumaragsang tao, napakasama ng lahing ito. Napakasama ng lahing ito. Hindi po ba nakakagulat kapag nasabihan ka ng ganito? Yung bigla-bigla, no? Hindi mo naman kilala. Sasabihin ka o sasabihan ka, napakasama ng lahing ito. Pero, bukod sa pagkakagulat, magandang malaman natin ang dahilan kung bakit ito nasabi. Naghahanap kasi ng palatandaan ang mga tao mula sa langit at gusto nila ibigay ito sa kanila ni Jesus. Dumagsa sila kay Jesus para humingi ng tanda. Kaya nga, ang sabi ni Jesus sa kanila, walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. May tatlong dahilan kung bakit para kay Jesus napakasama ng mga tao. Dalawang dahilan para maunawaan natin si Jesus. I stand correct, dalawa lang po pala. No? Una, masama yung mga tao kasi ginagawa nilang hingian ang Diyos. Ginagawa nilang hingian ang Diyos. Kaya lang naman nila binagsak si Jesus. Kaya lang naman sila pumunta kay Jesus ay dahil nakakita sila ng kababalaghang mula kay Jesus. Kaya lang sila lumalapit kay Jesus ay dahil nakatanggap sila mula kay Jesus. Kaya nga sila naghahanap pa ng iba mula kay Jesus. Para bang hindi pa sapat yung naibigay ni Jesus. Hindi pa sapat yung nakita nila kay Jesus. Sige pa, dagdagan mo pa, pahingi pa. Hindi po ba ang sama sa pakiramdam yung lalapitan ka lang dahil may kailangan sa'yo? Hindi ba't ang sakit yung
hinahanapan ka lang dahil may nakukuha sa'yo. Ang babaw namang dahilan para ikaw ay maging importante para sa mga tao dahil lang may napapala sa iyo. Ang sama dahil sa halip na tinatawag natin ang Diyos dahil meron tayong relasyon, ang sama kasi pinupuntahan lang natin ang Diyos dahil meron tayong hinihingi. O di ba? Parang hindi naman malayo sa nangyayari ngayon. Sa halip na tinatawag natin ang Panginoon, anong sinasabi natin? Penge noon. Di ba ganon tayo sa dasal? Penge noon, penge noon. Ha? Hindi Panginoon. Yung mga tumatawag o nagsasabi ng penge noon, puro lang hingi. Pero yung tumatawag sa Diyos ng Panginoon, ibig sabihin, may pananampalataya, may relasyon sa Diyos. Ang sama ng mga tao dahil sila ay puro hingi lang sa Diyos. Pangalawang dahilan, ginawa nilang makina ang Diyos. Ngayong modernong panahon, kapag ang isang tao ay hindi alam ang sagot, sa halip na diskubrehin o sa halip na saliksikin, tatakbo agad sa computer. Di ba? Yung iba, ginugoogle agad. Nung araw, kapag hindi mo alam ang sagot, i-research mo yan. Aalamin mo yan. Magtatanong-tanong ka. Diba? Sasaliksikin mo yan. Pero ngayon, ang bilis. Takbo na lang sa computer, i-google, alam ng sagot. Ganito, yung naging trato ng mga tao kay Jesus, para bang makina na kapag mayroong tanong sa buhay at hinahanap sa buhay, sa halip na sila ang magdiskubre, sila ang magsaliksik, lahat kukunin ang sagot kay Jesus. Hindi ba ganito tayo ngayon? Yung kapag hindi mo alam ang sagot, humihingi ka ng sign, humihingi ka ng palatandaan, o hindi mo alam kung magpapakasal ka o mag-aasawa ka, hihingi ka ng sign. Hindi mo pa ba alam ang sagot? 10 taon na kayong nagsasama. Hindi mo pa ba alam? Humihingi ka pa ba ng sign? Hindi ba dapat nakilala mo na yung kasintahan mo? Hindi ba dapat nararamdaman mo? Kasi ikaw ang nakikipagrelasyon. Pero tinatanong pa rin natin ang Diyos. Hinihingi pa rin natin yung sign na para bang sinusubok natin ang Diyos. O kaya, kapag ikaw ay makikipaghiwalay, humihingi ka pa ng sign. Lilipat ng trabaho, hinihingi mo pa ang sign. Hindi ba dapat dinidiscover mo to? Hindi ba dapat ikaw ang naghahanap ng sagot? Mga kapatid, hindi ko po sinasabi na masama ang humingi at magtanong sa Diyos. Hindi po ito ang punto ko. Dahil pwede tayong humingi sa Diyos. Pwede tayong magtanong sa Diyos, lalo na kapag gulong-gulo tayo. Dahil kaya naman tayo may Diyos ay para gabayan at tulungan tayo sa buhay. Kaya tayo may Diyos para may malapitan sa buhay. Pero dapat, una sa lahat, meron tayong relasyon sa Diyos. Relasyon ang binubuo natin sa Diyos. Meron tayo dapat ugnayan sa Diyos. Ito dapat ang meron tayo bago tayo humingi.
O bago lang tayo magtanong sa Diyos? Nakakasama ng loob kung yung wala ka namang relasyon, pero hinahanap mo lang ang tao dahil may kailangan ka. Pero kung ikaw ay may relasyon, kahit anong hingi, kahit anong tanong mo, hindi ba? Ang sarap ibigay dahil nakabuo ka ng relasyon. Mga kapatid, binigay sa atin si Jesus bilang ating kapatid. Kaya hindi lang po siya hingian, hindi lang siya takbuhan, dahil una sa lahat, siya ay ating kapamilya na dapat relasyon at ugnayan ang pinapalalim, hindi lang basta-basta tinatakbuhan at hinihingan. Ito po ang aral at nais sana nating matutunan sa araw na ito. Pwedeng humingi sa Diyos, pwedeng magtanong sa Diyos, pero ang palalalimin natin ay ang relasyon at ugnayan natin sa Diyos. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bumabaling tayo sa pananalangin sa Diyos Ama para sa biyaya ng pagbabagong buhay at makatugon ng may katatagan sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Ating sambitin sa bawat panalangin, Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Diyos sa mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga puso ng lahat ng lalaki at babae, naway mapanumbalik sa Panginoon na tumatawag sa daigdig sa pagsisisi. Manalangin tayo. Diyos sa mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Atin nawang tanggapin ang buong mensahe ng Ebanghelyo, pati na ang mga salitang bumibigkas ng pagsubok at krus sa buhay. Manalangin tayo. Diyos sa mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Katulad ng mga mamamayan ng Ninive, naway itakwil natin ang mga masamang pamumuhay at bumaling tayo sa Diyos ng buong pagpapakumbaba at nagsisising espiritu. Manalangin tayo. Diyos sa mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at matatanda, naway makatagpo ng kasiguruhan at pagmamahal mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos sa mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway tumanggap ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos sa mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Nang may tiwala at pananampalataya sa Diyos, ilapit natin sa Kanya ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos sa mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang pangunahang ipahayag ang pagdating ng iyong anak. Mula sa walang hanggan, niloob mo ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo nawa kami sa kanya sa mapagpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa
aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at adya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Sitayo ang lahat. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang
sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami ay gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,